Paano po kung nakalagay sa titulo ang mga pangalan ng lahat ng magkakapatid puwera sa bunso? Wala na po ba talaga siyang habol sa property? Yan po from Dina, Attorney Christian Villar. It's a pera bunso. O sige po, attorney. Christian. Himayin po natin, no? Ang unang sagot na, ang general na sagot natin, depende po, no? Depende kung disinherited po ba in a will, no? With provided ground for disinheritance yung bunso, or di kaya naman, paano hinati yung properties. So halimbawa kasi, kung nanggaling sa isa or parehas na magulang papunta sa anak, baka naman merong ibang properties yung magulang papunta sa mga anak, no? Baka meron ibang property tulad ng lupa, bahay, pera, kotse or alahas na napunta doon sa bunso, no? May inheritance na siya. O di kaya meron na siyang advancement sa inheritance. Yung advancement po yung mga kumbaga excess nung provisions for support, education, saka mga mamahaling regalong tinanggap sa magulang, no? Generally, depende po yan. So, lahat ng property kasi ng magulang, kung buhay pa, pwedeng ibigay nung magulang unless, mag-i-impair sa legitime. Tapos, yung magulang din, meron din siyang karapatang i-disinherit o wag pamanahan yung anak niya, no? Merong grounds na enumerated sa civil code po. Ayun, meron mga walo po 'yon yung enumerated sa civil code. Tapos sa tanong na ito, assuming na yung naiwang property sa magkakapatid ito lang, yung property tinatanong niya, wala nang iba. Yes, pwedeng habulin po ng bunso dahil ang tawag po diyan preterition o yung complete or total omission ng compulsory heir in the direct line sa manahan, sa will. Ang epekto po nun, yung nullification nung mana insofar na na-prejudice siya o naargabyado siya dun sa minamana niya. Ngayon, sa ganyang sitwasyon, meron pong prescription period kung kailan mo pwede habulin, no? Yung prescription po to recover yung inheritance, 5 years lang from the time na sinettle yung estate ng magulang. Ngayon, kung implied trust naman, explain natin rin, baka naman implied trust, no? Yung implied trust kasi, baka pinangalan lang dun sa ilang kapatid. So, sabi sa Article 1451 ng Civil Code, when the land passes by succession to any person, tapos causes the legal title na ipangalan dun sa isa or ilan sa mga pinangalanan, a trust is established by law for the benefit of the true owner or owners, no? Yung prescription naman nun, 10 years. 10 years from the time na magkatitulo, pwede habulin. So, how about kung nakatira ka naman, yung nagtatanong, yung bunso, kung nakatira naman siya dun sa portion nung tituladong property, imprescriptible naman po. Ibig sabihin, hindi siya mapipigilan kahit 100 years from the time na nasettle na yung pagkakatitulo ng lupa. Yun po, ulitin natin yung sagot natin, general rule, hindi niya pwedeng habulin kung meron na siyang minanang ibang property. Or, number 1 yon. Pangalawa, kung dinis-inherit siya sa will or yung huling habilin ng magulang. Or, ano yung pangatlo? Yung, baka naman, ano yung pangatlo? Yung advancement. Baka naman meron na siyang advancement na nakuha dun sa minana niya sa magulang. Kumbaga, nakuha niya na yung share niya in advance, hindi na siya pinamanahan dun sa property ito. Yun po. Pero kung sakali na hindi doon sa general rule na sinasabi nyo, attorney, may pinanggit kayo na pwede nyo pa rin habulin kasi sa civil code may sinasabi yung prescriptive period is 5 years. Pero mayroon din yung binabanggit kayo, implied trust sa Article 1451 sa civil code, 10 years naman yon. Pero mayroon din ano yun, attorney? The last one? Imprescriptible po. Ibig sabihin, no prescription period. Kahit na 100 years. Apo, kung nakatira sila doon or nakaposisyon. Nakaposisyon. Ayan, ganun pala yan, Miss Jackie. Anong nangyari kaya doon sa bunso? Bakit inalisa ng mana? Go ahead, Miss Jackie. Thank you Yun po. Bakit Yun po, meron kaya? kasing grounds for disinheritance. Mamaya naman sa last will, intensyong magulang na i-disinherit, no? Yung common dyan, yung 8 po yun eh. So, yung 4 na common yung banggitin natin. Yung
Isa halimbawa, pinwersa niya yung magulang niya gumawa ng will or baguhin yung will, or di kaya hindi niya sinuportahan yung magulang niya kung meron naman siyang means, no? Ayaw niyang bigyan ng pambili ng gamot, pampa-hospital, or di kaya maltreatment, no? By word or deed. Halimbawa, sinasagot mo yung magulang mo, minumura mo. Yan, maltreatment yon. Or yung bata, child or descendant leads a dishonorable or disgraceful life. Kung halimbawa, nagda-drugs or kung kani-kaninong, kumbaga kahihiyan siya, disgrace. Tapos, conviction of a crime which carries a penalty of civil interdiction. Yung usually po yan, yung penalty 6 years or more na imprisonment. Ayun, yun yung common grounds po. May iba pa dyan, yung adultery or concubinage, no? 8 po yon na nasa civil code. So, generally, pag gano'n na nangyari, disinherited po.